Nalagay umano sa alanganin ng Land Bank at Development Bank of the Philippines matapos nilang maglaan ng 75 billion pesos para sa Maharlika Investment Fund. Nagbabala ang International Monetary Fund na nalagay umano sa alanganin ang pera ng Land Bank at Development Bank of the Philippines matapos nilang maglaan ng 75 billion pesos para sa Maharlika Investment Fund ng gobyerno. Inirekomenda din nila na ibalik ng Maharlika Investment Fund ang bilyon-bilyong pera ng dalawang state-owned bank na ayon pa nga sa mga eksperto ay paniguradong ibubulsa lamang ito ng mga buhaya sa pamahalaan. Sobrang dismayado nga ang mga netizens, lalo na ang mga depositors ng naturang bangko at nais na lamang nilang i-pull out ang kanilang pera bago pa ito masimot ng kampo ni Romualdez at Bongbong Marcos. Tila panay korupsyon ang ligasiya ng kasalukuyang administrasyon at lantaran pa ang kanilang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Hindi pa nga umarangkada ang Maharlika Investment Fund na pilit isinabatas ay tila na bankrupt na agad ito sa kawalan ng maayos na panuntunan at malawakang korupsyon. Komento pa nga ng ilang dismayadong netizens, ang problema karamihan sa mga Pinoy hindi kikilos unless puder na nila ang ninanakawan. Kaya ang tulad ni BBM and Company nakakalusot. Bukas, mas malala pa tayo sa Sri Lanka pag hindi pinalayas ang mga kawatan. Di na ako mag-deposit sa Land Bank at sa ibang bangko. Mas mabuting cash ang pera at hindi sa bank. Kasi once na magsara ang bangko dahil sa bangkarote, damay ang pera natin. Dahil kay BBM, delikado na, withdraw na, bangkarote na. Tahimik yung mga nagpilit i-approve ang Maharlika funds. Dati na yan sablay kahit during the deliberation dahil wala silang clear plan. Ang motibo nila is kunin yung pera for their personal gain. Noong naupo si Bongbong Marcos ay pera agad ng bayan ang pinakialaman at ang mga alipores niya, puro na lang sila pera. People power na, dapat nang patalsikin ang mga buhay dyan sa Malacanang, Senado at Congress. Sila-sila lang ang nakikinabang sa pera ng taong bayan. Sobrang kawawa na tayo sa totoo lang. Pa-urgent pa noon sa Maharlika Fund si Bangag. Tapos up to now wala namang usad, bagkos patras pa ngayon. Sayang ang pondo, sayang ang pagod, sayang ang panahon. Yung pera napunta na sa bulsa at bank accounts nila. Yung iba pinambili ng mga ututo. Kailan at dapat panagot si Bangag sa kapalpakang ito? Meron pa pong 242 billion. 242 billion. Ito po ay COA report, no? Flinag po ng COA itong state universities at iba pong government agencies, no? Nagkakahalaga po ng 242 billion. It's either delayed or defective projects. Grabe po. Daan-daang bilyon po ang pinag-uusapan natin dito. Sa DPWH pa lang, daan-daang bilyon po ang depektibo o na-delay na proyekto, DOTR, etc. Pero hindi po natin nalalaman kasi po ginawa po nilang diversion. Ngayon po natin mapagtatanto na sa dinami-dami po ng ginagawa nilang kalokohan behind the scene. No? Behind the scene po kasi masyado tayong tutok. Lahat po tayo, pati po ako, ang tinutukan po natin yung mga investigasyon laban sa mga Duterte. Pero daan-daan bilyon po pala ang hindi na binabalita. Akala natin PhilHealth lang, PDIC po. Yung pong mga deposito nyo sa bangko. Pinakialaman din pala, kinuhanan ng 117. Nakakagalit po.